Marahil ay tulad ko na itatanong mo rin sa iyong sarili, bakit parang andalas ng maglindol sa Pilipinas ngayon? Halos kada linggo may naririnig tayong magnitude 4, 5, 6 hanggang magnitude 7 na lindol, minsan sa Mindanao, minsan sa Visayas at maging sa Luzon. Normal lang ba ito o senyales ng paparating na the big one o ang pinakamalaking lindol na hindi pa nararanasan ng buong Pilipinas? Hindi kaya unti-unti na tayong binibigyan ng kalikasan ng babala na matagal na nating binabaliwala? Kaya't sa videong ito ay ating tatalakayin kung bakit tila mas madalas ang lindol sa bansa, kung dapat ba tayong matakot, ano ang totoong sanhi ng maya-mayang pagyanig, saan ang mga high-risk area, at kung ano ang dapat nating gawin bago pa mangyari ang kinatatakutang pinakamalaking pagyanig sa kasaysayan ng ating bansa. Mr. Goodbye! Noong October 10, 2025, 9:43 a.m., naganap ang isang matinding lindol na may magnitude 7.4 sa silangang bahagi ng Davao Oriental. Ang epicenter nito ay nasa 48 kilometers hilagang silangan ng munisipalidad ng Manay na bahagi ng naturang probinsya. Ngunit sa loob ng parehong araw at halos magkasunod na oras lamang ay naitala ang mahigit 299 aftershocks mula magnitude 1.2 hanggang 5.8 sa mga karatig probinsya. Kasabay nito ay ang tsunami alert na inanunsyo para sa mga karatig lugar tulad ng Surigao del Sur, Surigao del Norte at Davao Oriental. Ngunit kalaunan ay binaba ang alerto matapos ang mabuting pagsusuri. Hindi rin yan ang nag-iisang malakas na lindol nitong nakaraang buwan dahil noong September 30, naganap ang isang lindol sa Cebu na naitalang umabot sa magnitude 6.9, sanhi ng bagong natuklasang Bogo Bay Fault Line. Ito ang naging isa sa pinaka-deadly na lindol na tumama sa Kabisayaan na tinatayang humigit kumulang sa 75 katao ang namatay, mahigit 100 ang sugatan at libu-libong mamamayan ang apektado. At kamakailan lang noong June 15, isang magnitude 5.5 na lindol ang tumama sa dagat malapit sa Ilocos Norte na naramdaman sa ilang bayan, gaya ng Pasuquin, Sinait at Vigan. Bago pa man yan, noong May 17 naman 2025, may isang malakas na lindol din na may magnitude 5.1 ang yumanig sa baybayin ng Sulusi na naramdaman ng maraming lugar sa Mindanao, ngunit walang ulat ng malawakang pinsala. Makikita natin na hindi lang sa Mindanao may lindol, sa Hilaga, Sentro, Silangan, halos buong bansa ay apektado, kaya hindi may iwasang maging paranoid ang mga Pinoy at isiping, hindi kaya umpisa lamang ito ng mas malaki at mas destructive na lindol? Sa katunayan ay noong October 11 at 16 ay naramdaman ang magnitude 4 hanggang magnitude 5 na lindol sa mga lugar ng Angeles, Pampanga, Candon City, Ilocos Sur at Tarlac City, Tarlac. Ganon din ang magnitude 5 earthquake sa Zambales nitong October 16 lamang. At kung mapapansin nyo, halos walang linggong lumilipas na hindi nagre-report ang PHIVOLCS ng panibagong lindol. Sa social media, lagi na lang trending ang mga lindol. Sa puntong ito, siguradong may tanong ka, sobrang alarming ba ito? Dapat ba akong matakot? Pwede bang may the big one nga na darating? Hindi natin masasabi na oo, nakatakdang dumating ang super lindol bukas o sa susunod na linggo o sa susunod na buwan. Pero oo, may dahilan para maging alerto tayo. Ang pagiging mapagmatsyag at may alam ay hindi takot, ito ay talino. Kung alam mo ang posibilidad, mas may puwang ka para maghanda. Hindi naman ibig sabihin na ang pagdami ng lindol ay araw-araw ka rin dapat matakot, pero maging realistiko. Alam nating may panganib lalo na sa mga lugar malapit sa mga fault line o baybayin. Hindi pa natin eksaktong masasabi kung saan o kailan. Walang gadget na nakakapag-detect ng eksaktong pagtama ng lindol. Pero may mga red zone, mga rehiyon na may matataas na aktibidad o malapit sa malalaking fault lines. Ang best approach, laging handa, lalo na sa mga lungsod, baybayin at komunidad na identified ng PHIVOLCS na malapit sa fault line. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamaraming active fault lines dahil nakapwesto tayo sa Pacific Ring of Fire. Ang mga bitak na ito sa lupa ay pinagmumulan ng malalakas na lindol at narito ang mga pinakakilala at delikadong fault line sa bansa. At kung nagkataong nakatira ka sa ibabaw o sa paligid ng mga fault line na ito ay mas mabuting maging handa anumang oras. Una ay ang Marikina Valley Fault System. Ito ay ang pinakakilala at pinakabantay sarado na fault sa buong Pilipinas na madalas tawagin bilang the Big One Fault ng Metro Manila. Ang Marikina Valley Fault System ay binubuo ng dalawang sanga, ang West Valley Fault
na dumadaan mula Bulacan, Quezon City, Marikina, Pasig, Taguig, Muntinlupa hanggang Laguna at Cavite. Ang East Valley Fault naman ay nasa bandang Rodriguez at Antipolo Rizal area. Ayon sa FIVOX, ang West Valley Fault ay kayang maglabas ng lindol na may magnitude na 7.2 kung gagalaw ito. Apektado ang buong Metro Manila at tinatayang tataas sa higit 30,000 ang maaaring mamatay kung mangyayari ito sa oras ng gabi kung saan maraming mga tao ang nasa loob ng mga gusali. Ang fault na ito ay gumagalaw kada 400 hanggang 600 years at huling gumalaw sa pagitan ng 1658 at 1760. Ibig sabihin, nasa window period na ito ng muling paggalaw niya. Kaya't kung minsang naririnig mo ang mga balitang handa ka na ba sa The Big One, ito ang fault na tinutukoy. Pangalawa ay ang Philippine Fault o the Master Fault Line. Kung may spine o gulugod ang Pilipinas, ito yon. Ang Philippine Fault ay isa sa pinakamahabang active faults sa mundo. Umaabot ng mahigit 1,200 kilometers mula sa Luzon hanggang Mindanao. Dumadaan ito sa mga probinsya ng Northern Luzon, Central Luzon, Bicol Region, Samar, Leyte, Surigao at Mindanao areas. Ito ang fault na nagpasimula ng 1990 Luzon earthquake, isang magnitude 7.8 na lindol na pumatay ng mahigit 1,600 katao at gumiba ng mga gusali sa Baguio, Dagupan at Nueva Ecija. At noong 2017, ito rin ang fault na gumalaw sa Ormoc at Cananga, Leyte na may magnitude 6.5 na nagdulot ng landslide at pagkasira ng mga kalsada at gusali. Pangatlo ay ang Digdig Fault. Bahagi ito ng Philippine Fault na tumagos sa Nueva Ecija at Pangasinan. Ang Digdig Fault, ang epicenter ng 1990 Luzon earthquake, isa sa pinakamalakas at makapaminsalang lindol sa kasaysayan ng bansa. Gumalaw ito ng humigit kumulang 125 kilometers at ang displacement ng lupa ay umabot sa 6 hanggang 7 metro. Ibig sabihin, umusog talaga ang isang bahagi ng lupa ng 7 metro sa isang iglap. Marami sa mga nakatira sa tabi nito, gaya ng Rizal, Nueva Ecija at sa Ordaneta, Pangasinan ay nagulat sa biglang pagguho ng lupa at pagkabitak ng kalsada. Pang-apat ay ang Central Mindanao Fault System. Matatagpuan ito sa gitnang bahagi ng Mindanao, dumadaan sa mga lalawigan ng Cotabato, Bukidnon at Davao del Sur. Isa ito sa mga dahilan kung bakit madalas maramdaman ang mga malalakas na lindol ngayon sa Mindanao. Noong 2019, sunod-sunod ang 3 lindol ng magnitude 6.3, 6.6 at 6.5 sa Mindanao. Marami ang nasawi at libu-libong mga bahay ang gumuho at ang sentro nito ay nakatukoy sa Cotabato segment ng Central Mindanao Fault. Panglima ay ang Negros Cebu Fault System. Ang fault na ito ay dumaraan sa pagitan ng Negros at Cebu Islands. Noong 2012, isang magnitude 6.9 earthquake ang tumama sa Negros Oriental, partikular sa mga lungsod ng Tayasan, Ayungon at Gihulngan. Nagkaroon ng landslides, gumuho ang mga kalsada at mahigit 50 katao ang nasawi. Ang fault na ito ay madalas tahimik pero dahil sa kalapitan nito sa dagat, may potensyal din itong mag-trigger ng tsunami kung sakaling may vertical displacement sa seabed. Pang-anim ay ang Masbate Fault System, matatagpuan sa Masbate Island, isa sa mga active segments ng Philippine Fault. Noong 2020, isang magnitude 6.6 earthquake ang yumanig sa Kataingan, Masbate. Dahan-daang buhay at gusali ang nasira, kabilang ang mga police station at paaralan. May mga ulat na lumindol din sa parehong fault line noong 2003 at 2017. Ibig sabihin, active at madalas gumalaw ang fault na ito. Ayon sa FIVOX, ang Masbate ay isa sa mga earthquake-prone capitals ng bansa dahil literal na nakapatong ang isla sa isang fault line. Pangpito ay ang Leyte na bahagi rin ng Philippine Fault. Ito ay ang fault na nagdulot ng lindol sa Ormoc noong 2017 na may magnitude 6.5. Dahil malapit ito sa mga populadong lugar at energy infrastructure, kasama na ang geothermal plants sa Cananga at Leyte, napakalaki ng potensyal ng pinsala kung muling gagalaw ang fault na ito. Ang Leyte segment ay parte pa rin ng malaking Philippine Fault, pero itinuring na isa sa pinaka-active segment sa buong system. Pangwalo ay ang Surigao Fault and Philippine Trench. Ito ang nasa hilagang bahagi ng Mindanao malapit sa Surigao City at Karatig Lalawigan. Noong 2017, isang magnitude 6.7 earthquake ang tumama sa Surigao del Norte na ikinasawi ng ilang residente at nagdulot ng malaking pinsala sa kalsada at tulay. Ngunit bukod dito, may mas malalim na panganib sa ilalim ng dagat, ang Philippine Trench.
isa sa mga pinakamalalim na bahagi ng dagat sa mundo. Dito nagaganap ang subduction ng Philippine Sea Plate, dahilan kung bakit madalas ang mga malalakas na offshore earthquakes na may tsunami potential tulad ng mga lindol sa Davao Oriental at Mati. Pangsyam ay ang Manila Trench, matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Luzon, offshore ng Batangas, Mindoro at Zambales. Ito ay isa sa mga undersea subduction zones na posibleng magdulot ng tsunami kung magkaroon ng malakas na lindol. Ang mga eksperto ay nagsasabing posibleng magkaroon dito ng magnitude 8 earthquake na maaaring magpadala ng higanting alon sa baybayin ng Batangas, Zambales at maging sa Manila Bay Area. Patunay lamang ang mga fault line na ito na ang Pilipinas ay bahagi ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang tectonic belt ng mga aktibong bulkan at lindol na dumadaan mula sa Japan hanggang New Zealand. Dahil dito, marami tayong subduction zones, mga lugar kung saan ang isang plate ng lupa ay dumudulas sa ilalim ng isa pa. Ang event na ito ay naglilikha ng matinding friction at habang tumitindi ang pressure dala ng pagkiskisa ng dalawang tectonic plates, darating ang sandali ng pagyanig at doon lumilitaw ang lindol. Ang Pilipinas ay nakapwesto din sa pagitan ng dalawang nagbabanggaang tectonic plates, ang Philippine Sea Plate sa silangan at ang Eurasian Plate sa kanluran. Kapag naganap ang isang malakas na lindol, ang kalapit na fault lines ay nagbabago ng stress, parang domino effect. Kapag nagbago ang lakas sa paligid nito, pwedeng matrigger ang isa pa. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nararanasan nating aftershocks matapos ang isang malakas na lindol. Ngunit totoo nga bang mas madalas ang paglindol ngayon kaysa mga nakalipas na taon? Ayon sa mga eksperto, noong araw, maraming maliliit na lindol ang hindi nadidetect. Wala pang masyadong high-tech na seismograph, mabagal ang komunikasyon noon at maraming lugar pa ay hindi kayang mag-report agad. Ngayon, moderno na ang gamit ng PHIVOX, may international agencies din na nagmamonitor ng mga lindol. May modernong aparato, maliliit man o malaki, may record na kaagad. Kaya parang mas maraming lindol dahil mas marami tayong nababalitaan. Andyan din ang social media kung saan mabilis na nai-record ng mga netizen ang mga pangyayari sa lahat ng sulok ng bansa. Ayon sa datos ng earthquakelist.com sa nakalipas na 10 taon, nananatiling halos pare-pareho ang bilang ng mga lindol na nararanasan sa Pilipinas. Batay sa kanilang mga tala, may humigit kumulang 800 hanggang 850 lindol bawat taon na may lakas na magnitude 4 pataas ang nararanasan sa Pilipinas. Ngunit mahigit 1,000 ito kung isasama ang mas mahihinang pagyanig. Ibig sabihin, bagamat may mga pagkakataong may malalakas na lindol na gumigising sa publiko tulad ng mga magnitude 6 or 7 na yumanig sa Visayas at Mindanao, ang kabuuang dalas ng pagyanig ay hindi naman umano tumaas ng malaki simula noong 2015. Ang pattern na ito ay nagpapakita na ang Pilipinas bilang bahagi ng Pacific Ring of Fire ay patuloy na nakakaranas ng normal na seismic activity. Ang mga paggalaw ng tectonic plates ay regular na bahagi ng ating heograpiya, ngunit hindi ito nangangahulugan na mas dumadalas na ang lindol. Sa kabuuan, nananatiling stable ang bilang ng mga lindol sa bansa sa loob ng nakaraang dekada. Bilang patunay na hindi lang ngayon nakakaranas ng malalakas na lindol ang Pilipinas, ay ang lindol na tumama noong July 16, 1990 sa Baguio City, isang 7.7 magnitude earthquake na gumimbal sa buong syudad ng Baguio. Naramdaman din ito sa ibang bahagi ng Luzon at sa ilang bahagi ng La Union at Nueva Ecija at nagdulot ng matinding pinsala. Maraming gusali ang bumagsak, mga lansangan na nagiba at libo-libo ang nawala ng tirahan at buhay. Noong namang March 17, 1968, isang magnitude 7.6 na lindol ang tumama sa baybayin ng Aurora sa karagatan ng Kasiguran. Ilang lugar sa Maynila ay naramdaman din ng lindol. May mga gusali ang napatumba, mga kalsadang nagbitak at tulay na nasira. Hindi rin natin dapat kalimutan ang mga lindol sa Bohol noong 2013 na umabot sa 7.2 ang magnitude. Ganon din sa Negros, Surigao at Mindanao sa mga nagdaang dekada. Noong August 17, 1976, isang napakalakas na lindol na umabot sa magnitude 8 ang tumama sa Moro Gulf. Kasunod nito ay isang malaking tsunami. Mga dambuhalang alon na lumampas sa baybayin at nagdulot ng pagkasira sa mga baybayin ng Mindanao at Visayas. At libo-libo ang nawala at maraming komunidad ang ganap na binura sa mapa. At dahil nga ang Pilipinas ay napapaligiran ng katubigan, sadyang mataas talaga ang tsansa na sa tuwing may lindol sa dagat, kasunod nito ay isang makapaminsalang tsunami. Kaya heto ang mga lugar sa Pilipinas na madalas banggitin bilang tsunami high-risk areas. Ito ay mga baybaying probinsya na nasa Pacific Ocean side ng Luzon, halimbawa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Albay, Catanduanes at Sorsogon.
Mga lugar sa Visayas na nakaharap din sa Pacific Ocean tulad ng Eastern Samar, Northern Samar, Leyte at Southern Leyte. Ganon din ang mga baybaying rehiyon sa Mindanao, lalo na yung bahagi na nakaharap sa Celebes Sea at yung mga rehiyon na malapit sa subduction zones at trenches, halimbawa ay ang katabing karagatan ng Davao Oriental, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Kadalasan ang mga coastal municipalities na mababa ang taas mula sa dagat, yung mga isla at mga barangay na nasa tabing dagat ay siyang pinaka-prone sa tsunami. Ngunit dahil hindi talaga maiiwasan ang pagkakaroon ng lindol anumang oras, ano naman kaya ang maaari nating gawin upang maging ligtas sa oras na ito ay manalanta? Hindi lang mga eksperto ang may papel sa oras ng lindol kundi tayo ding mga mamamayan. Heto ang mga dapat nating gawin. Una, laging alamin kung saan ka nakatira. May fault line ba sa ilalim o malapit ba sa bahay mo? Pwede itong i-check sa Fivox Fault Line Finder na makikita online. Pangalawa ay maging pamilyang may plano, gumawa ng family emergency plan, saan magkikita kung magkakahiwalay, paano makakarating sa safe zones at siguraduhing matibay ang bahay. Kailangan tayong sumunod sa mga building code. Kung may luma kang bahay, ipa-inspeksyon mo na sa isang structural engineer. Laging maghanda ng emergency kit, dapat ready sa isang bag o kahon. Ang mga gamit tulad ng tubig, kandila, flashlight at iba pa. Sanayin ang drop, cover, hold. Kapag lumindol, pinapayo ng mga eksperto na mas maiging yumuko at magtago sa ilalim ng mga matibay na mesa at kama at kumapit hanggang huminto ang pagyanig, imbis na tumakbo agad sa labas. Alamin ang mga ruta ng evacuation at safe zone sa mga gusaling tinitirhan o pinagtatrabahuan. At kapag malakas ang lindol at nasa tabi ka ng dagat, huwag nang hintayin ang sirena at umakyat na agad sa mataas na lugar. At higit sa lahat, makipag-ugnayan sa alert system. Mag-subscribe sa Fivox Alerts, local na disaster reporting at makipagtulungan sa komunidad sa oras ng sakuna. Ito marahil ang pinakamahalagang sandata, ang pagtutulungan. Totoo nga kapag gumalaw ang lupa ay parang gumagalaw din ang ating takot. Pero sa bawat pagyanig, palagi ring sumusulpot ang isa pang bagay, pag-asa. Sa bawat Pilipinong bumabangon pagkatapos ng mga lindol, doon mo mararamdaman na hindi lang fault line ang meron tayo, meron din tayong faith line, ang koneksyon natin sa isa't isa at sa Diyos. Oo, madalas ang lindol sa ating bayan. Oo, delikado. Pero mas malakas pa rin ang tibay at puso ng Pilipino. Kaya imbis na matakot, maghanda tayo. Imbis na mawala ng loob, magtiwala tayo. Tandaan, ang kaalaman at kahandaan, yan ang tunay na kaligtasan. Buti pa ang lindol, may magagawa ka para makaligtas. Pero ang korupsyon sa ating bayan, kahit anong iwas mo, ay ramdam na ramdam mo ang epekto sa'yo kahit saan ka magtungo. Agree ba kayo dito? Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.